Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Good day to each and everyone, especially to ma'am. So I am Princess Narima Kasidar and I will be going to report the topic or last topic which is entitled Showcasing Art Through Exhibitions. For our learning objectives, at the end of the lesson, the students will be able or you will be able to identify and explain the different ways and platforms to showcase artworks, including physical exhibits and virtual galleries, plan, organize, and execute an art exhibition, covering logistics, preparation, display, and documentation properly, appreciate the value of sharing artworks, develop pride in one's creations, and respect the works and privacy of others when exhibiting online or offline. Okay, so this topic is all about presenting and celebrating artworks through exhibitions. Kasama po dito yung mga paraan kung paano i-showcase ang art, paano magplano or magplan at mag-organize ng exhibit at gamitin man physical or online galleries. So, sa exhibits, nakikita at na-appreciate po ng publiko ang mga gawa. Nakakatulong din ito para lumakas po ang confidence ng students at nagiging meaningful shared experience. So, here are some tips, considerations, and options on where to display work as I mentioned on the Art Teacher's Survival Guide by You 2008. So, for the first tips is the classroom walls and bulletin boards. So, dito po sa classroom walls and at bulletin boards, lahat po ng gawa ng mga students ay inilalagay dito, hindi lang yung mga pinaka maganda or beautiful every quarter. Isa or ilang gawa ng mga students ang ipinapakita at nilalagyan ng pangalan para maging clear. So dito dapat gamit din yung mga materials na safe para sa artworks at madaling tanggalin kapag kailangan ng palitan. So, for the second one naman is the bulletin board. So, bulletin board should be cheerful, neat, and simple to catch attention quietly. They follow a clear theme and have a focal point like a title or messages. Related items are grouped by color, style, or topic with short captions to explain them. So, ang bulletin board po is dapat masaya or masayang tignan, malinis at the same time simple din para agad na makatawag ng attention. So, meron po itong clear na theme at may focal point or center. Gaya po ng mga titled or mensahe, dito kinakategorize po ang magkakatulad na mga gawa based po sa color, style, or mga topic at nilalagyan din ng mga short explanation. For example, ang theme is nature and seasons. Dito naman kinakategorize ang mga drawing ng mga trees, mga flowers, at mga rain based po sa color at topic. For the second one naman is yung theme ng my family. Dito nilalagay sa center ang malalaking mga title tapos nakapalibot naman ang mga drawings ng mga parents ng bawat students. May nakalagay ng pangalan at mga short story. Third one naman is the third art exhibition. So, art exhibition celebrate and recognize students' talent, expression, and learning. They let students share their ideas, feelings, and culture with families and the community, creating a meaningful memories and sense of achievement. When preparing, choose a relevant theme and select quality works from each student. Exhibition can be held in school, public spaces or art centers. Label artworks properly with names and grade levels so they say organized. So, ang art exhibition is para kilalanin at i-celebrate ang talents, galing at natutunan ng mga students. Dito po nila sinashare ang mga ideas, mga damdamin art at culture sa kanilang mga parents or pamilya at community. Dito, nakakagawa po ito ng mga magagandang memories at nakakadagdag po siya ng kanilang pagmamalaki sa mga self nila. So, sa paghahanda po at pagsa-celebrate, pumipili po ng clear na theme at kunin po ang mga pinakamahusay na gawa mula sa every students. Pwede ito po itong gawin sa loob ng mga school at sa mga public places or sa mga art center. Sure po dito na may tamang label ang bawat gawa nila. Nakalagay din po dito na dapat pangalan at ang atas ng estudyante ay para maayos at clear. For example, ang theme is about our heritage.
Dito, pinakita ang mga drawing at painting about sa mga tradisyon, mga kasuotan at pagkain ng ating mga places na ka-display sa school, sa mga school gym. Second one naman is yung future dreams. Dito ay pinapakita ang mga gawa about sa mga pangarap, ang mga dreams, mga work or buhay, ginaganap sa mga municipality, may nakalagay na pangalan upgrade ng gumawa. So here are the possible art exhibition venues. So here are some of the possible places where you can held an art exhibition. For the first one is school art exhibition. This is the most convenient, safe, and efficient way to showcase students' artworks. Second one naman is yung community and public places. If possible, exhibitions can be held within the community in places where families and friends gathered like events, bazaars, or holiday parties. And lastly naman is yung galleries and museums. These are venues where professional artists display their artwork are usually framed or mounted and hung neatly on walls. So for the first school art exhibits, is ito yung pinaka-simplest, mga safe at mga practical na places para ilabas yung mga gawa ng mga students. Nasa loob ito ng mga schools, kaya madaling ayusin at puntahan. For the second one naman is yung community and public places. So dito, pwede po rin po itong gawin sa labas ng school, sa mga places na madalas pong puntahan ng mga families at mga friends. For example, sa mga fiesta, mga tiyangge, o tuwing may celebration sa mga barangays natin. And lastly naman is yung galleries and museums. So dito naman, karaniwang nag-exhibit ang mga professional artist, mga formal ito at ang mga gawa is kadalasan na nilalagyan ng mga frame at nakasabit ng maayos sa mga pader para magandang tignan. So, for example sa school, sa gymnasium, auditorium, or sa hallway ng school. Sa community naman, sa covered court, plaza, or tuwing may town fiesta at bazaar. And sa gallery museum naman, sa city museum, or sa siningang bayan kung saan may nakahandang mga pwesto para sa mga likhang sining. So here are the fourth tips. So for the fourth tips is the online portfolios and virtual galleries. So online portfolios and virtual galleries are alternative ways to showcase art. They are cheaper, faster, and convenient with many free platforms available to use artworks, stay posted permanently, and can be viewed anywhere in the world. They allow students to receive feedback and comments, making it easy to share, store, and preserve their creations long term. So, ito po is yung mga modern way ng nagpapakita ng mga sinings gamit yung mga internet, mas mura, mas mabilis at madali lang gawin. Marami pong mga libreng apps or websites na pwede pong gamitin. Ang maganda rin dito is nandun yung mga gawa mo life to life. At pwede pong makita kahit nasa ibang country pa ang tao, pwede rin magbigay ng mga comments or reactions ang makikita. Kaya madali pong ma-share at ma-save at napapanatili po nito ang mga likha mo ng matagal. So, for example, the Google Sites or Canva, gumawa ng mga own pages na complete at ang mga gawa at information. For the second one naman is yung Facebook page, Instagram. Ilagay ang mga artwork sa isang account para makita ng mga families at mga friends. So, lastly is yung YouTube and TikTok. Dito naman is ipakita yung mga process ng paggawa ng mga mismong gawa bilang video and also evidence na rin pag kailangan. Okay, so here are the rules on privacy. So dito sa paggawa po ng mga art is may rules and privacy rin. So when posting artworks online, always follow school privacy rules. Never post photos or names of minors without parent permission, as some do not allow their children's details online. So pag nagpo-post po ng mga artworks online, dapat laging sundin yung mga privacy rules ng school. Bawal pong ilagay yung mga pictures or pangalan ng mga minors nang walang pahintulot po ng mga parents. Kasi may mga parents or pamilya po na ayaw nilang maglagay ng mga details ng anak nila sa internet. For example, maling gawin is yung pag-post ng drawing na may kasamang buong name at picture ng students lang hindi nagpapaalam. And yung tamang gawin naman is ipakita yung mismong sining at gumamit ng mga nicknames or initials kung kailangan.
So, preparing for an art exhibition. So, preparing for an art exhibition is planning an exhibitions needs careful preparations. It is not just for a display, but to share messages, show students progress, build community connection, or raise awareness. It serves as a meaningful way to communicate ideas to the public. So, ang paghahanda po ng exhibit is kailangan ng mga maingat na pagpaplano. Hindi lang ito basta pagdi-display ng mga gawa. Objectives din nitong maghatid ng mga mensahe, ipakita yung pag-unlad ng students at pag-isa-isahin po ang community or magbigay ng knowledge. Ito po ay isang makabuluhang way para maiparating ang mga ideas sa public. For example, gumawa ng exhibit na may tamang kalikasan, hindi lang magagandang gawa ng makikita, kundi mensahe rin about sa pangangalaga sa environment. Okay, so rules and planning overview. So, when posting art online, always follow privacy rules. Never show minors' faces or names without parent consent, as some do not allow children's details online. Planning an exhibitions take careful work. It is not only for display but also to share messages, show progress, connect with community, or raise awareness. So, pag nagpo-post po ng mga art online, lagi po nating sundan ng mga privacy rules. Bawal pong ilagay ang mga faces or yung pangalan ng mga minor kung walang pahintulot ng mga parents kasi ayaw ng ibang pamilya na lumabas ang details ng anak nila sa internet. So, sa pagpaplano po ng exhibit, kailangan ng maingat na paghahanda. Hindi lang ito basta pagpapakita ng gawa, kundi para maghatid ng mensahe, ipakita ang pag-unlad at makipag-ugnayan din po sa community, magbigay ng knowledge. So for the first one is the purpose, theme, and messages. So, set a clear goal and relatable theme that matches school needs and student ideas. Keep it realistic and meaningful and involve students in planning to so it reflects their thoughts and values. Dito, kailangan po na may clear na objectives at temang madaling intindihan at bagay sa pangangailangan ng school at idea ng mga students. Dapat po may mga katotohanan at may saysay ito. Mahalagang isama po ang mga students sa pagpaplano para lumabas talaga ang kanilang mga damdamin at pinahahalagahan. For example, ang goal is ipakita ang pagmamahal sa community. Ang theme naman is ako, ikaw, at ang ating culture. For the message naman is ipagmalaki at pangalagaan ang sariling atin. The second one is the budget, date, and venue. Pick date and time accessible to everyone, best on weekends or aligned with school events. Choose open, safe spaces like school halls, malls, parks, or community centers. Plan budget for rental, printing, and framing, food or materials. Pumili po ng mga date at oras para maginhawa para sa lahat. Mas maganda kapag mga Saturday or Sunday or weekends, pakasabay po ng mga ibang gawain sa school. Pumili rin po ng mga places na open at safe tulad ng mga gym, mall, park, or covered court. Maglaan din po ng mga budget para sa mga rent, pag-imprenta frame, pagkain at iba pang mga gamit na kailangang gamitin. For example, for the date is Saturday morning, for the venue, school gymnasium. For the budget naman is allocated funds for paper, frames, and snacks. Pangatlo naman is yung curation. Curation is arranged works based on theme, message, or student choice. Decide how many pieces to show and organize them to tell a story, group by subject, style, or medium. Ayusin po yung mga gawa ayon sa theme, mga mensahe or gusto ng mga students. Mag-decide po kung ilan ang gawan ang ilalabas at i-categorize po ito based sa mga topics, mga style, or gamit na materials. Para po may mga kwento at maayos ang maging process na nakikita. For example, group by theme. Lahat po ng about sa environment magkakatabi.
tungkol naman sa family sa kanilang other part. And for the fourth one naman is yung display works. So displaying works set up the space best suited for artworks, use wide walls, proper hooks or mourning materials, prepare clear title cards with format, title name, or of artist grade level medium. Dito, ihanda ang mga places para bagay sa mga shining. Gumamit po ng mga malalawak na mga pader, tamang kawit or mga materials na pangsabit. Gumawa rin po ng mga clear na label na nakalagay ng mga title, pangalan ng mga gumawa, kung ano yung antas nila, kung ano yung gamit na ginamit nila sa sining. For example, sa label, Sunset by the River by Maria Santos, grade 10, medium watercolor on paper. For the fifth one, exhibit proper. Hold a single opening program or ceremony if needed. Invite teachers, parents, and guests. Ensure good lighting, proper alignment, and safety so work stay net and undamaged throughout the event. Pwede pong magkaroon ng simple opening program kung kailangan. I-invite po ang mga teachers, parents, at mga bisita. Make sure po that maliwanag po, maayos at maayos ay yung pagkakaayos at safe po yung place para mapanatiling malinis at wala pong masira ang mga gawa habang tumatagal po ang exhibit. For example, may short, may clip po na nalita mula sa mga teachers, tapos pagkatapos ay malaya makikita ang lahat ng mga sining or artworks. So for the sixth one naman is the documentation. So documentation, record everything with photos, videos, and notes. Make a catalog or list of all works as record and souvenir. These help track progress and serve as future reference. Ikuha po ang lahat ng pangyayari gamit po ang retrato, video, at mga tala. Gumawa po ng mga list or catalog ng lahat ng mga gawa bilang list at alaala. Malaki tulong po ito para makita po ang pag-unlad at maging guide po sa mga susunod na gagawin ng mga students. For example, album ng mga pictures at listahan ng lahat ng artworks na ginawa noong exhibit. For the last one is the post-event. After the exhibition, carefully pack and return artworks to parents. Remind them how to remove tapes or materials without damaging the pieces. Thank everyone involved and gathered feedback for next activities. Pagkatapos po ng exhibit, maingat po or safe na ibalik ang mga gawa sa mga parents. Paalalahanan po sila kung paano tanggalin ang mga tape or mga gamit nang hindi nasisira ang art. Magpasalamat po sa lahat ng tumulong at humingi ng mga sustento para sa mga susunod na proyekto. So I think that's all po. Thank you for listening and your time to watch.